Patuloy naman ang masusing pag-aaral ng Technical Working Group ng Committee on Social Service sa dalawang panukalang batas na naglalayong mas mabantayan pa ang pamamahagi ng ating mga ayuda o ng ayuda ng pamahalaan at dapat na mapupunta talaga ito sa mga Pilipinong talagang nangangailangan ng tulong. Si Nomer Corporal magbabalita ng live mula sa Kamara. Nomer? Princess, naging mabusisi nga ang ginawang pagpupulong ng Technical Working Group ng Committee on Social Services para sa dalawang panukalang batas na layong mas mabantayan ang pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan. Ngayong humaharap tayo sa matinding krisis sa ekonomiya, sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, ang agarang tulong para sa mga kababayan natin ay dapat napupunta sa kanila, hindi sa bulsa ng iilan. Yan ang naging patama ni Representative Dada Kiram Ismula sa mga opisyal ng gobyerno na ginagamit ang mga ayuda ng pamahalaan upang makapang-kickback. Isiniwalat din ng mambabatas na ilan sa mga benepisyaryo ng programa ay napipilitan umano na bawasan ng halos 90% ang kanilang nakukuhang ayuda at napupunta sa mga opisyal na gumagawa ng paraan upang makasama lang sila sa lista. Kasama sa binagit na programa ng pamahalaan na mayroong anomalya ay tupad o tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged o displaced worker, AX program, medical assistance at maging sa educational assistance para sa mga estudyante. Kaya naman upang matigil na ang ganitong uri ng panlalamang ay sinusulong nila Representative Anthony Roman at Representative Chino Almario ang House Bills number 606 at 5091 o Bantay Ayuda Act of 2025. Ayon kay Representative Roman, saklaw ng panukala na sakaling mapatunayan ng isang individual na gumagawa ng ganitong scheme ay maaring maharap sa pagkakakulong ng 6 na taon hanggang 12 taon at magbabayad ng doble sa kinikbak na pera at hindi tataas sa 100,000 piso. Kung sakali naman mahuli na mapatunayan ng isang government officials na sangkot sa ganitong krimen, ay maaring matanggal siya sa pwesto at hindi na makakakuha ng lahat ng retirement benefits. Samantala, saklaw din ng panukala na dapat bantayan ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng CHED, DSWD at DOLE ang kanilang ipinamahaging ayuda sa tao at siguraduhin mapunta talaga ito sa nangangailangan. Princess, sinikayat din ng komite ang publiko na sakaling may mapansin or may nalalaman ng ganitong pandoloko ay dapat ipagbigay alam sa otoridad. At samantala, Princess, matapos nga ang ilang oras na pagdinig, naipasa na sa komite ang dalawang naturang panukala. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Balik sa iyo, Princess.